Magandang araw po sa inyong lahat. Don't forget to like, share, and subscribe. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories Online. Maraming mukha ang pag-ibig pero isa lang ang puso natin. Kaya kung magmamahal tayo dapat ay isa lang din dahil marami ang pwedeng masaktan kapag pumasok tayo sa isang magulong relasyon. At pagdating ng araw alam natin na pwedeng bumalik sa atin ang mga kalokohan na ginagawa natin para masaktan ang ibang tao. Dear Papa Dudut, magandang gabi Papa Dudut at pati na rin sa mga subscribers ninyo sa inyong YouTube channel na kagaya ko ay palaging nakikinig gabi-gabi. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Miguel, 28 years old, panganay sa magkakapatid at nagtatrabaho bilang machine operator sa isang factory dito sa Laguna. Taga-Antipolo talaga ako pero pinili kong magtrabaho dito dahil na rin sa kikitain ko lalo na kapag nag-overtime ako. Ako na lang kasi ang may maayos na trabaho sa pamilya namin. Driver ng jeep ang tatay ko pero simula nang nagka-high blood siya at diabetes ay hindi na siya regular na nakakabiyahe. Kaya halos lahat ng gastusin sa bahay ay ako na ang sumasagot. Nag-aaral pa kasi ng college ang bunso kong kapatid habang si mama naman ay nag-aasikaso ng bahay. Ginawa ko talaga noon ang lahat ng paraan para lamang makatipid. Pinagsasabay ko na ang almusal at tanghalian. Minsan naman din ay nagtitinapay na lamang ako sa hapunan. Nangungupahan lang din ako noon kasama ang mga katrabaho ko. Kaya lang noong nagsipag-resign sila at nagsilipat ng trabaho ay umalis na rin sila sa paupahan. Kaya naman nahirapan ako noon sa mga gastos. Hanggang sa isang araw ay may suggestion na ibinigay ang katrabaho kong si Tin. Ang sabi niya kasi ay may space pa raw sa apartment ng pinsan niya at pwede raw na makituloy muna ako saglit doon sa kanila. Ayan Miguel, andito na tayo sa apartment na sinasabi ko sa iyo. Ang sabi ni Tin nang makarating kami sa isang bahay na hindi kalakihan. Magkano kaya ang renta dito? Tanong ko kasi sa totoo lang ay medyo short na rin ako noon sa pera. Ano ka ba? Huwag mo na munang isipin yon. Yung magkapatid ko namang pinsan ang nakatira dyan. Binanggit ko na rin sa kanila na kung pwedeng huwag ka munang hinga ng share sa upa. Sagot naman ni Tin. Naku hindi Tin, nakakahiya naman sa inyo. May pambayad naman ako. Gate ko. Di sige, ikaw nang bahala. Basta ang sabi ko kina Kuya Paul, huwag kang ipe-pressure sa pagbabayad. Kung may babayad ka, tanggapin nila. Pero kung wala naman, di sa susunod na lang, ang sabi naman niya. Lalo tuloy ako nahiya. Hanap na lang kaya ako ng ibang apartment? Tanong ko. Nahihiya kasi talaga ako sa alok niya na libreng tirahan. Hindi pwede no, dapat dito ka lang, sagot niya. Bakit naman? Nagtatakang tanong ko. Siyempre kasi unang-una malapit lang to sa trabaho natin. Pangalawa, mas-safe ka dito kasi masisigurado ko sa iyong mababait yung mga pinsan ko. At pangatlo, 2 bahay lang ang pagitan natin. Kaya hindi kita masyadong mamimiss kasi araw-araw kitang makikita. Nakangiting sabi niya na pinungay-pungay pa ang mga mata. Tin, sobrang thank you ha. Pero kasi nahihiya na ako sa inyo ang sabi ko naman. Basta, huwag ka nang kumontra. Mabuti pa pumasok na tayo sa loob ng apartment na yan. Ang sabi ni Tin na kumatok na sa pinto at pinagbuksan naman kami ng isang babae mula sa loob. Ate Laika, eto nga pala si Miguel, katrabaho ko.
Siya po yung sinasabi ko sa inyo na kung pwedeng dito na muna makituloy sa apartment inyo ni Kuya Paul. Pakilala sa akin ni Tin sa pinsan niya. Oo, si Miguel yung crush mo. Panunokso naman ni Ate Laika. Ate naman huwag kang masyadong maingay. Pero sa bagay, alam naman na niya yun Ang tagal ko nang nililigawan, hindi pa rin ako sinasagot. Pabirong sagot naman ni Tin. Aba, hard to get Natatawang dagdag pa ni Ate Laika. Hindi naman po sa ganun. Kunwari natatawang sabi ko na rin na hindi ko alam kung ano ba talaga ang dapat kong isagot sa kanila. Biro lang naman, masyado ka kasing seryoso Miguel Basta welcome ka dito sa apartment namin. Ako nga pala si Laika. Ate Laika na lang kahit na hindi halata na 36 na ako. Pakilala sa akin ni Ate Laika. Talaga po, 36 na kayo? Gulat na tanong ko. Totoo kasi ang sinasabi niya na hindi yun halata. Mukha lang siyang matanda sa amin ni Tin ng 1 o 2 taon. O hindi ba nagulat ka rin? Bali ako at ang kapatid kong si Kuya Paul ang nakatira dito. 1 kwarto lang ang meron tong apartment at ako ang gumagamit noon. Si Kuya naglalatag ng kutsyon dito sa sala. Maluwag pa naman dyan kaya pwedeng tabi na kayo. Okay lang ba sa'yo Miguel? Tanong niya. Opo, okay lang sa akin. Sobrang laking pasasalamat ko na nga po na pinatuloy niyo ako dito. Salamat po. Kaagad na tugon ko. Mabuti naman kung ganun. O siya, mamaya na natin pag-usapan ulit yung house rules dito Kailangan ko na rin kasing umalis dahil may lakad pa ako. Paalam ni Ate Laika. Sus, excited ka lang sa date O siya, ingat ka ate. Ang wika naman ni Tin. O kayo nandyan ang bahala Feel at home. Pero huwag gagawa ng kababalaghan. Bye. Natatawang paalam niya bago lumabas ng bahay. Si Ate Laika talaga parang ewan. Pero ang cool niya, hindi ba Miguel? Sa lahat ng pinsan ko siya ang pinaka-close ko. Kaya nga madalas na rin kitang maikwento sa kanya. Ang wika pa ni Tin. Mukha ngang close kayo pero Tin hindi mo naman kailangan gawin to. Ang ibig kong sabihin, na-appreciate ko yung pagiging matulungin mo at pagiging concern mo sa akin. Pero kasi baka ikaw naman ang mapasama dahil sa akin. Sagot ko sa kanya. Ako mapapasama? Bakit naman? Dahil dun sa chismis sa trabaho natin na kababae kong tao hindi marunong magpakipot, na ako pa ang gumagawa ng paraan para magkalapit tayo, na ginagamit mo lang ako. Sunod-sunod na sabi niya. Tin, hindi kita ginagamit. Ayoko lang talaga na pag-isipan ka nila ng masama. Depensa ko pa. Alam ko at sapat na yon para sa akin. Uunahan na kita. Wala akong pake sa kahit na anong chismis pa ang kumalat sa company. Ang mahalaga sa akin, alam mo yung nararamdaman ko. Wala akong pake kung ako yung mukhang nanliligaw. Anong magagawa ko? Ganito ako Matapang at kaya kang ipaglaban. Natatawang sabi pa niya. Pero alam mo namang wala pa sa isip ko ang pakikipagrelasyon sa ngayon. Ayaw ko lang maging unfair sa'yo lalo na ang dami kong pinoproblema. Ang dami kong bayarin, ang dami ko pang kaltas kasi ilang araw kong absent dahil nagkasakit si mama. Malungkot na wika ko. Naiintindihan ko at wala kang dapat na ipag-alala. Etong ginagawa ko sa ngayon, ginagawa ko ito kasi gusto kitang tulungan. Gusto kong iparamdam sa'yo na sa gitna ng mga hinaharap mong problema, may isang taong handang dumamay sa'yo at ako yon. Ang sabi pa niya. Salamat din Sana isang araw ay maibalik ko rin lahat ng kabutihan mo sa akin. Sagot ko sa kanya. Katrabaho ko si Tin at mas bata siya sa akin ng 2 taon, Papa Dudut.
Mag-aanim na buwan pa lamang kaming magkakilala pero naging close na agad kami. Naging magka-chat kami, sabay kumakain at minsan ay sabay na umuuwi. Madali kasing pakisamahan si Tin, makulit siya at gaya ng sinasabi niya, matapang siya at malakas ang kanyang loob. Wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Kaya nga siguro nagawa niyang aminin sa akin ang nararamdaman niya pero sinabi naman niya na hindi niya raw gustong i-pressure ako. Gusto lang daw niyang ipalam sa akin ang nararamdaman niya. Sa totoo lang ay okay naman si Tin. Kaya lang ng mga panahon na yon ay nasa dulo ng priority ko ang pakikipagrelasyon. Marami nga kasi akong responsibilidad sa pamilya at sila ang gusto ko munang unahin sa lahat. At pangalawa, Papa Dudut, meron kasing isang babae na matagal ko nang nagugustuhan pero hindi ako makaamin sa kanya ng nararamdaman ko. Ang babaeng matagal ko nang kaibigan at minamahal na si Luisa. Matagal ko na siyang kilala at kaibigan dahil magkababata kami. Madalas ko rin siyang samahan sa mga charity na pinupuntahan niya kapag umuwi ako ng Antipolo. Yun lang kasi ang chance na makasama ko siya at makakwentuhan ng matagal, Papa Dudut. At sa tuwing magkasama nga kami ay ako na rin ang naghahatid sa kanya pauwi sa bahay nila. Grabe yung pagod ko kanina sa mga bata. Muntik na akong mahilo. Napapailing na sabi ni Luisa nang maihatid ko na siya sa bahay nila. Paano ka namang hindi mahihilo halos doblehin mo yung sarili mo kanina? Makipagbigay ka lang ng mga pagkain sa mga bata. Sagot ko naman. Ganun ba? Mukha ba akong trumpo kanina? Gusto ko lang din kasing masiguro na lahat sila merong pagkain. Ang sabi ko naman. Oo nga at huwag kang mag-alala. Sigurado akong na-appreciate ka nila. Ang sabi ko pa sa kanya. Sana nga. Alam mo Miguel, kapag nakakatulong ako sa iba, lalo na yung mga bata na nasa ampunan, sumasaya talaga ang puso ko pagkukwento pa ni Luisa. Napansin ko nga kanina lalo na nung may kausap kang bata tapos nangingilid pa yung luha mo. Sagot ko nang maalala ko na medyo naiiyak na siya habang may kausap na bata sa bahay ampunan na pinuntahan namin. Oo, si Janjan. Naluluha kasi ako sa kwento niya. Hindi na raw niya nakilala yung mga magulang niya tapos tinatanong niya kung ano raw ang pakiramdam ng may mama at papa. Naluha talaga ako noon Miguel. Tapos nung paalis na tayo kanina, thank you siya ng thank you sa atin. Parang sasabog yung puso ko nung niyakap niya ako. Ang sarap lang sa pakiramdam na kahit na maliit na paraan, napasaya ko sila. Ang kwento pa niya. Diyan nga ako hangang-hanga sa iyo Luisa Wika ko. Talaga ba? Tanong niya. Oo nga, hindi ba sabi ko sa iyo? Ako ang number 1 fan mo. High school pa lang ako, lagi ko na yung sinasabi sa iyo. Sagot ko sa kanya. Oo nga Thank you sa support mo. Kahit kailan talaga maaasahan kita. Isa ka sa mga taong nagpaparamdam sa akin na kahit na hindi ko kasama yung mga tunay kong magulang, buo ako dahil sa pagmamahal ng mga taong nasa paligid ko. Nakangiting wika niya sa akin. Siyempre ako pa ba? Best friend mo ko hindi ba? Pero Luisa, matanong ko lang. Yung Martin na kasama natin kanina sa outreach program nanliligaw ba sa'yo yon? Tanong ko sa kanya. Hindi Kaagad na tanggi niya. Hindi raw pero sobrang close nyo kanina.
Pag-uusisa ko. Baliw ka? Bisexual yun, ano ka ba? Daig pa nga ako nun kasi may manliligaw yun. Natatawang sagot naman ni Luisa. Ha, talaga? Tanong ko pa. Oo nga. O ikaw naman ang tatanungin ko. Kanina kasi narinig ko na katawagan mo si Tin. Siya yung katrabaho mo na sabi mo sa akin may crush sa'yo. Hindi ba? O ano? Kayo na no? Nakangiting tanong naman niya. Ha, hindi kaibigan ko lang yun. Pero teka, nagsiselos ka na ba? Pagbabalik tanong ko sa kanya. Ako hindi Okay nga yan mag-girlfriend ka na ulit Basta i-share mo lang sa akin. Kahit anong development dyan sa love life mo, sabihin mo sa akin. Kasi sobra akong magtatampo kapag nalaman ko pa sa ibang tao. Sagot niya sa akin. Best friend kita, Luisa. Kaya ikaw ang unang makakaalam ng mga importanteng pangyayari sa buhay ko. Nakangiting sabi ko sa kanya. NBSB, conservative at mapagkawang gawa si Luisa. High school pa lang ay crush ko na siya pero hindi ako makaamin sa kanya. Hanggang sa nagka-girlfriend na nga ako noong college pero siya pa rin talaga ang gusto ko. Akala ko nga sa paglipas ng panahon ay malilimutan ko na yung nararamdaman ko para sa kanya, lalo na nung umalis ako ng Antipolo. Pero hindi pala yon ganun kadali. Kaya ng mga pagkakataong yon, hiniling ko na sana'y kasing tapang ako ni Tin. Gusto ko nang aminin kay Luisa at baka sakaling pareho kami ng nararamdaman. Pero wala at hindi ko kaya. Duwag talaga ako, lalo na sa babae. Pero papadudot ng panahon na yon ay isa pa sa nagpapakabog ng puso ko. At nagpapapawi sa akin ng malamig ay si Ate Laika. Oo, ang pinsan ni Tin na kapatid ni Kuya Paul at kasama ko sa iisang bahay. Paano ba naman ako hindi papawisan sa kanya, Papa Dudut? Unang-una maganda siya at sexy. Madalas siyang lumalabas ng kwarto na sexy ang damit na pangbahay. Pero pinipigilan ko talaga ang sarili ko na titigan siya, Papa Dudut. Dahil ayokong magkasala kahit na ang mga mata ko. Kaya lang ang hirap talagang pigilan lalo na kapag lumalabas si Ate Laika ng kwarto niya. Nakasuot lang ng maluwag na t-shirt, walang bra at maiksing shorts. Ang hirap pigilan ang sarili ko na hindi siya tignan sa tuwing magkakasabay kaming kumain sa maliit naming lamesa. Eto na po yung pagkain ninyo at saka kape. Ang sabi ko nang may abot ang mga yon kay Ate Laika. Ayun, salamat Miguel, ang wika niya bago humigop ng kape. Ako naman ay binilisan ng pagkain ko sa kaharap kong kanin at ulam para maiiwas ang tingin ko sa sexy na katawan ni Ate Laika. Hinay-hinay naman sa pagkain, baka mabulunan kanyan. Paalala ni Ate Laika. Hindi po, okay lang po ako, sagot ko habang may lamang pagkain ng bibig ko. O teka, mamaya ka na tumayo. Hindi pa nga ako tapos kumain, iiwanan muna ako. Diyan ka lang muna sa lamesa. Wika niya nang makitang wala nang lamang pagkain ang plato ko. Okay po, sagot ko na lang bago ako uminom ng tubig. So sinagot mo na ba si Tin? Nakangiting tanong ni Ate Laika. Po, hindi po ganun ate. Magkaibigan lang kami, sagot ko naman. Hay nako, kayo talaga mga kabataan ang hilig nyo sa malabong usapan. Kung sa bagay sa panahon ngayon kahit ready ka na makipagrelasyon, kung ayaw naman ng partner mo, wala kang magagawa, medyo malungkot na sabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Wala. Teka, ilang buwan ka na nga namin kasama dito? Siya naman ang nagtanong sa akin. Magdadalawang buwan na po ate, sagot ko. 2 buwan na rin pala pero simula nang dumating ka dito, hindi pa tayo nakakapagkwentuhan ng masinsinan?
Mag-share ka naman ang tungkol sa'yo, Miguel, ang wika niya. Ano pong isi-share ko? Tanong ko dahil hindi ko talaga masyadong mapagana ang isipan ko noon. Ilan na naging girlfriend mo? Tanong naman niya. 2 po, sagot ko. Hala, nagka-girlfriend ka na pala talaga? Sorry ha, hindi kita ino-offend, hindi ko lang ini-expect na may isasagot ka na girlfriend. Para kasing napaka-mahiyain ng datingan mo sa akin kaya akala ko ikaw yung tipong hindi makakaporma sa babae. Natatawang wika ni Ate Laika. Ganun po ba? Mahiyain naman po talaga ako eh. Hindi ko nga rin po alam kung bakit may pumapatol sa akin. Natatawang kwento ko. Well siguro nakita ng mga girls na mabait ka naman at mukhang loyal ka kaya pinipili ka nila. Komento naman ni Ate Laika. Mukha po ba akong mabait? Tanong ko. Oo. Alam mo kasi ang mga babae, hindi naman itsura ang tinitingnan niyan, kundi yung attitude ng lalaki. Naalala ko nga nung high school ako yung captain ball ng varsity namin sobrang yabang. Akala niya kaya niya akong makuha, pues mali siya, kaya binasted ko siya. Ayaw kasi ng mga babae na mayayabang, lalo na yung puro dada na wala namang gawa. Kaya huwag kang magtataka kung dead sa'yo yung pinsang kong si Tin. Pero ano ba talagang feelings mo para sa kanya? Pag-uusisa pa niya. Importante po sa akin si Tin at malaki po talaga ang utang na loob ko sa kanya. Sa lahat ng kabutihan na ibinigay niya sa akin. At ayoko po siyang saktan, sagot ko. In short, gusto mo pero hindi ka sure kung kaya mong panindigan, tanong niya. Opo, parang gano'n na nga po, sagot ko. Well, ang masasabi ko lang sa'yo, syempre unang-una, huwag mong paasahin si Tin. Kasi baka naman nagbibigay ka rin ng mixed signal sa kanya. Muling tanong niya. Hindi po ako ganyang klase ng lalaki na mahilig manggamit at magpaasa ng babae. Kaagad natanggi ko. Di mabuti kung ganon. Pero yung totoo kahit na anong ipayo ko sa'yo tungkol sa love, alam kong hindi mo pa rin susundin. Kasi ang tao pag nagmahal, para na rin nababaliw. Hinahangin yung utak, yung mga imposibleng bagay nagagawa. Yung mga bagay na mali nagiging tama. Medyo lumungkot na naman ang boses noon ni Ate Laika. Parang ang deep ng experience mo sa love, Ate Laika. Pansin ko. Hindi sakto lang naman. Sabihin na lang natin na papunta ka pa lang pabalik na ako. Pero teka, anong oras na ba? Biglang tanong niya. Mag-aalas 8 na po ng umaga, sagot ko. Ay nako, late na pala. Napasarap yung kwentuhan. May pasok pa nga pala ako, bahala ka na rito sa kinainan natin ha. Maliligo muna ako, pagpapaalam pa niya. Maliligo na po kayo? Biglang tanong ko na hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Parang na-excite kasi ako na hindi ko maintindihan kung bakit nang marinig ko na maliligo na siya. Oo sana, bakit magsi-CR ka ba muna? Tanong naman ni Ate Laika. Hindi po lalabas po pala muna ako. Magpapaload nga po pala ako sa kanto. Sige po Ate Laika. Ako naman ang nagpaalam sa kanya bago kaagad na lumabas ng bahay. Kahit sinong lalaki, binata man o matanda na ay sigurado akong madadala sa kaseksihan at pagiging kalog ni Ate Laika. Kaya nga abot langit ang pagpipigil ko sa sarili ko dahil unang-una, para ko na ring winalanghiya si Tin kapag gumawa ako ng kalokohan sa isip ko. Napakalaki pa naman ang utang na loob ko sa kanya. Pangalawa ay naisip ko rin si Luisa. Nahihiya rin ako sa kanya. Paano niya ako may pagmamalaki kung konting tukso lang ay hindi ko na makontrol ang sarili ko.
Kaya nga kapag kami lang ni Ate Laika ang nasa bahay, madalas na lumalabas na lamang ako. Buti na nga lang din at madalas pang gabi ako samantalang siya ay pang umaga kaya limitado lang ang pagkikita namin. Sabi ko na lang sa sarili ko na dapat mas mag-focus na lamang ako sa trabaho ko para na rin sa pamilya ko at makabayad sa lahat ng utang na loob ko kay Tin. Para kapag natapos na ang lahat ay magiging stable na ako at makakaamin na rin ako kay Luisa. Lumipas pa ang ilang buwan at patuloy lang ang paglaban ko sa buhay. Todo kayod at todo OT kahit rest day ko. Sayang din kasi ang kikitain. Mabuti na nga lang at nakaipon ako ng pera, Papa Dudut. Kaya noong nagkasakit si Papa, may nagamit kaming pera. At sa awa ng Diyos ay dumating din yung araw na kahit papaano nakahiga ako sa mga bayarin pero kailangan ko pa rin kumayod dahil tuloy-tuloy lang naman ng gastos. At sa lahat ng mga pinagdaanan ko na ito ay palagi nandyan si Tin para palakasin ang loob ko. Marami talaga siyang naitulong sa akin, hindi lang pagdating sa tinitirhan kong bahay o mga gastusin. Pati na rin sa mga kailangan ko pagdating sa pamilya ko. Minsan kasi binibigay niya sa akin ang mga hindi na niya ginagamit na damit para sa kapatid kong babae. Tapos meron din siyang ibinigay na machine na pang monitor ng sugar ni Papa at mga gamit naman para sa pananahin ni Mama. Minsan nahihiya na talaga akong tumanggap ng tulong mula sa kanya pero alam ko naman na magtatampo siya kapag tinanggihan ko ang mga yon. Kaya naman naisipan ko na lamang siya na i-date sa isang ihawan na malapit lang din sa amin para makabawi. Kaya lang inabot naman kami ng ulan, Papa Dudut. Uy, ano ba yan? Umulan pa? Inis na sabi ni Tin. Halika dun tayo sa milong, bilis. Anyaya ko sa kanya bago kami sabay na tumakbo sa may malapit na silungan. Ano, nabasa ka ba? Tanong ko sa kanya. Hindi naman masyado kasi nakatakbo ka agad tayo dito. Wrong timing lang talaga tong ulan. Panira ng date natin. Napapailing na wika pa ni Tin. Oo nga wala pa naman akong dalang payong, ang sabi ko. Ano ba yan, hindi Boy Scout? Buti na lang at ready ako. O ayan share na tayo dito. Mamaya kapag medyo humina na ang ulan. Grabe Miguel no? Paano ka na lang kung wala ako? Biro niya. Baka sumabog na ako kung hindi kita nakilala, Tin. Medyo seryoso ang sagot ko sa kanya. Kahit naman kasi ako, hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko kung wala siya at ang mga tulong niya sa akin. Hoy, ang seryoso mo naman dyan. Joke lang naman yung sinasabi ko. Natatawang bawi pa niya. Pero seryoso, Tin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung wala ka nung mga panahon na hinang-hina ako. Siyempre sa tuwing uwi ako sa bahay namin, kailangan kong ipakita na kaya ko kahit na ang totoo nahihirapan na ako. Pero hindi ako pwedeng sumuko May pinapaaral pa ako tapos sina Mama at Papa parehong sakitin kasi may edad na. Nagpalakas din talaga sa akin yung mga biro at banat mo. Ang kwento ko sa kanya. Talaga ba? Akala ko kasi naaalibad ba rin ka sa kakulitan ko. Buti naman at na-appreciate mo ko. Nakangiting sabi pa niya. Sobra, kaya sobrang thankful talaga ako na nakilala kita. Wika ko. Oo na, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Halika na nga at umuwi na lang tayo dito. Baka mamaya lalo pang lumakas tong ulan. Anyaya niya. Sige, ako na maghahawak ng payong tapos dito ka lang sa tabi ko. Para hindi ka mabasa. Akong bahala sa iyo, Tin. Ang sabi ko sa kanya bago ko siya inakbayan. Sa araw-araw naming magkasama at magkakulitan ni Tin ay aaminin ko na nahuhulog na rin ako sa kanya. Hindi naman kasi talaga siya mahirap mahalin lalo na sa effort na ginagawa niya para lalong mapalapit sa akin. Alam ko sa sarili ko na nagkakagusto na rin ako sa kanya.
Kaya lang sadya kong pinipigilan dahil may nararamdaman pa rin ako para kay Luisa. Gusto ko sana munang siguraduhin ang nararamdaman ko kay Tin bago ako umamin. Hanggang sa unti-unti ko na ngang nalilimutan ang nararamdaman ko para kay Luisa habang lalo naman akong sumasaya kasama si Tin. Sigurado kasi ako na mas napapasaya na rin ako ni Tin. Kaya naman sinimulan ko ng sakyan ang mga paglalambing niya sa akin. Dahil nasigurado ko na rin noon sa sarili ko na handa na akong mamili at ibigay ang pagmamahal ko sa taong kaya rin akong mahalin pabalik. Happy birthday babe, ang bate ni Tin ang sagutin ko ang tawag niya. Nakalive ako noon sa trabaho at nasa bahay naman sa Antipolo. Babe talaga? Natatawang ulit ko sa huling sinabi niya. Matagal na niya akong tinatawag na ganon pero hindi pa rin ako sanay. O bakit? Ayaw mo ba noon? Tanong niya. Hindi, okay lang naman. Sagot ko kasi alam ko nang paglalambing niya yon sa akin. Teka, anong plano mo ngayong araw? Magse-celebrate ba kayo dyan sa bahay ninyo? Tanong niya ulit. Baka hindi na wala rin kasing budget kaya baka sa sweldo na lang siguro ako mag-celebrate. Ililibre kita dahil ikaw ang unang bumati sa akin. Sagot ko naman. Ang sweet naman ng babe ko. Kinikilig na sabi niya. O sige na babe, papasok na rin ako sa trabaho. Iniintay ko lang talaga mag alas 10 kasi alam kong pag andyan ka sa bahay mo, tanghali ka nagigising. Happy birthday ulit. Papasok na ako. Pagpapaalam niya. Okay, ingat ka. Mag-chat ka ha kapag nandun ka na. Ingat ka babe, ang sabi ko sa kanya. Teka, ano ulit yon? Anong sinabi mo? Tanong niya. Hindi ko na napigilan ang ngiti ko bago sumagot sa kanya ng wala. Ang sabi ko, sige na, pumasok ka na at baka malate ka pa. Tawagan na lang kita mamaya, bye. Ang wika ko bago binaba ang tawag. Ang gaan lang talaga sa pakiramdam kausap si Tin kahit malayo pa ako sa kanya noon ay napapasaya rin niya ako. Kaya naisip ko na bakit hindi ko na lang idiretso kung anumang meron sa aming dalawa. Nang lumabas ako ng kwarto ay wala doon ang mga magulang ko dahil siguro nasa palengke pa. Kaya nang may kumatok sa pinto ay ako nang nagbukas at nagulat ako nang makita ko si Luisa. Happy birthday! Kaagad na bati niya. Luisa? Gulat na sagot ko sa kanya. Sabi ko na nga ba sakto lang tong dating ko kagigising mo lang no? Ikaw talaga kahit kailan tanghali ka na kung gumising. Magbago ka na kasi tumatanda ka na. Natatawang wika niya. Pasok ka. Ano ba yung mga dala mo? Akin na nga at ipatong muna natin sa lamesa. Sabi ko na makaupo kami sa may sofa. Ano pa, di cake at saka regalo ko sa'yo. Sagot niya. Ha? May regalo ka pa sa akin? Gulat na tanong ko. Oo no, at personalize yung regalo ko sa'yo. Kaya ingatan mo yung mabuti ha. Pero teka. Sindihan muna natin yung kandila ng cake para makapag-wish ka rin. Suhestyon ni Luisa. Sinindihan namin ang kandila ng cake at nang makantahan niya ako. At mahipang ko na ang kandila ay binigay niya rin sa akin ang regalo niya. Photo album? Teka. Puro mukha ko to ah. Ano ba yan? Pati yung picture ko na may sipon. Nilagay mo pa dito. Nahihiyang wika ko nang mabuksan ko ang regalo. Hiningi ko yan kay tita. Ang cute nga Natutuwang sabi niya. Ang cute pati itong picture natin noong high school. Pero grabe parang puro nakakayang memories ko sa yung mga nilagay mo dito ah. Natatawang pansin ko nang mabuklat at makita ko ang ibang litrato. Ibig sabihin lang noon marami na tayong pinagsamahan. Witness tayo sa pinaka nakakahiyang pangyayari sa buhay ng isa't isa.
Sa bawat saya at lungkot, medyo seryosong sabi niya. Parang bigla ka namang sumeryoso, Luisa? Nagtatakang tanong ko. Miguel? Natatandaan mo ba nung may binigay kang sulat sa akin nung college? Tinatanong mo ako sa sulat kung pwede ka bang manligaw, pero hindi ko sinagot yon. Kakabreak mo lang din kasi noon sa ex mo eh. Malay ko ba kung rebound mo lang ako noon? Pagpapaalala niya sa akin. Ha? Hindi seryoso talaga ako sa iyo noon. Kaagad na sagot ko. Alam ko at alam kong hanggang ngayon seryoso ka pa rin sa akin. Ramdam ko, Miguel, na matyaga mo pa rin akong hinihintay hanggang ngayon. At sobrang thankful ako kasi ikaw yung binigay sa akin ni Lord. Tingnan mo yung last page niyang album, wika niya. Binuklat ko pa ang photo album hanggang sa makarating ako sa huling pahina, Papa Dudut. Yes? Basa ko sa salitang nakasulat sa huling pahina ng photo album. Oo, yes. Yes ang sagot ko sa matagal mo ng tanong. Payag na akong magpaligaw sa iyo. Alam kong pwedeng mag-risk yung pagkakaibigan natin pero may tiwala ako sa iyo, Miguel. Alam kong hindi mo ako sasaktan at hindi ka maghihintay ng ganyang katagal para lang sayangin ang pagkakataon na subukang maging tayo. Ang wika pa niya. Natulala na lamang ako kay Luisa noon, Papa Dudut, dahil hindi ko na rin alam ang sasabihin ko sa kanya. Napakatagal ko kasing hinintay ang oras na yon kaya hindi talaga ako makapaniwala. Bakit naman ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba masaya sa mga sinabi ko? Tanong niya. Masaya. Nagulat lang siguro talaga ako. Pero salamat sa chance at napakagandang regalo na to, Luisa. Sagot ko sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan, Papa Dudut, kung bakit ganon. Bakit noon lang sinabi yon sa akin ni Luisa? Sana noon una pa lamang na buong buo ang pagmamahal ko para sa kanya. At hindi noong mga panahon na may nararamdaman na rin ako para kay Tin. Binala kong sabihin kay Luisa na nagbago na ang nararamdaman ko para sa kanya pero hindi ko nagawa dahil kitang-kita ko sa kanya kung gaano siya kasaya sa ginawa niyang pag-amin. Lalo pa na alam ko na ako pa lang ang nag-iisang pinayagan niyang manligaw sa kanya. Natakot akong masaktan siya, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay isa siyang babasaging baso na dapat kong ingatan. Pero hindi ko naman kayang bitawan si Tin kapalit niya. Litong-lito ako sa mga nangyayari ng panahon na yan, Papa Dudut. Kaya ginawa ko na lang kung ano ang gusto ni Luisa. Niligawan ko siya kahit magka-MU na kami ni Tin. Alam kong mali ang ginagawa ko pero wala na kasi akong ibang naisip na paraan para wag silang masaktan. Babe? Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo? Gabi na Tanong ko kay Tin na noon ay kasama ko sa apartment. Ay oo nga no. Hindi ko na namalayan yung oras. Kapag kasama kita, feeling ko tumitigil ang mundo ko. Pabirong sagot niya sa akin. Baliw ka talaga. Halika, ihahatid na kita sa inyo. Natatawang sabi ko. Wag na. Diyan lang naman ang bahay ko at saka alam ko namang pagod ka na. Paano ba naman simula nang umuwi ka galing sa trabaho? Pinuntahan na kita dito at kinulit na kaya alam ko na naubos na ang energy mo sa akin. Sagot niya. Okay lang naman. Pasensya na rin kung minsan nawawalan ako ng oras sa atin ha. Ang sabi ko sa kanya. Oo nga napapansin ko nga na kapag umuwi ka sa inyo sa Antipolo ang dala mong mag-reply sa mga chat ko. Baka naman may iba ka na dun ha. Biro pa niya. Ha? Ako? Wala Hindi ako ganyan lalaki, alam mo yan babe. Depensa ko naman sa kanya sa sarili ko. Siyempre joke lang yon. May tiwala naman ako sa iyo kaya sige na. Magpahinga ka na dyan. Bukas na lang ulit.
Bye, I love you, ang wika pa niya. I love you too babe, tugon ko bago ko siya hinalikan sa noo at inihatid sa may pinto. Nang makaalis na si Tin ay sakto namang biglang nagring ang cellphone ko at si Luisa ang tumatawag. Hello Miguel? Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina pa ako nagchat-chat pero wala kang reply. May problema ba? Naiinip ka na ba sa panliligaw sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Luisa. Hindi Ano lang pawala-wala kasi yung signal dito tapos medyo masakit din kasi yung ulo ko. Sagot ko sa kanya. Ganun ba? Uminom ka na ba ng gamot? Gusto mo bang magpahinga muna? Muling tanong niya. Oo sana pero may gusto ka bang ikwento o pag-usapan natin? Ako naman ang nagtanong sa kanya dahil nagigilty ako kasi sa kanya naman ako nawala ng oras. Wala naman, napatawag lang ako kasi namimiss kita, sagot niya. Ako rin namimiss kita. O sige ganito na lang, sa rest day ko, mamamasyal tayong dalawa, ang sabi ko. Talaga? O sige pero ngayon magpagaling ka muna. Hindi na muna kita istorbohin. Good night Miguel, I miss you, ang sabi niya bago binaba ang tawag. Literal na sumasakit talaga ang ulo ko noon sa gulong pinasok ko. Mali naman kasi lahat na nangyayari noon sa buhay ko lalo na at dalawang babae ang pinapaasa ko. Pero kapag naman namili ako sa kanila, may masasaktan ako sa kanila. At yun ang ayokong mangyari. Kaya naman sa sobrang inis ko sa sarili ko ay nag-decide akong mag-isang uminom ng alak dahil solo ko noon ang apartment papadudot. Medyo nahihilo na ako noon dahil sa ilang bote ng alak na nainom ko nang may biglang kumatok. Ate Laika? Gulat na bati ko. O Miguel, gulat na gulat ka naman yata. Natatawang sabi niya bago pumasok sa loob ng bahay. Hindi naman pero akala ko po doon kayo sa bahay ng kaibigan ninyo matutulog. Tanong ko. Oo nga kaya lang biglang hindi natuloy ikaw, may problema ka ba at mag-isa kang umiinom ng alak dito? Tanong ni Ate Laika. Oo wala po lang nagpapatulog lang po. Pagsisinungaling ko. Talaga lang ha? Sige nga akin na yung isang bote. Baka sakaling makalimot ako. Malungkot na sabi niya bago inabot ang bote ng alak na wala ng takip at ininom kaagad. Bakit ate? Ano po bang nangyari? Tanong ko. Wala. Ikaw yata dyan ang may problema Love life yan Pag-uusisa niya pa. Medyo lang po. Halo-halo na rin po Nasabi ko na lang. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang magla-love life. Yang pagmamahal na yan walang maitutulong na mabuti yan sa buhay natin. Malungkot na wika niya bago muling uminom ng alak. Ate, ano po ba talagang pinagdadaanan ninyo? Handa po akong makinig Ate Laika. Ang sabi ko naman. Talaga? Well, una sa lahat, alam mo bang mabilis akong tamaan sa alak? Kasing bilis nung nahulog ulit ako sa kanya. Pero sige na nga magkukwento na ako. May live-in ako dati at may anak na kami. Panimula pa niya. Po, gulat na bulalas ko naman. Hindi ba halata? Pero yun nga, okay naman lahat sa amin. Kaya lang biglang nagparamdam yung ex ko na kinabiliwang ko talaga noon. First love ko tapos wala pa kaming closure. Kaya ayun nung bumalik siya at lumapit sa akin, nadala ko hanggang sa hindi ko na namalayan na nakikipaglaro na ako sa apoy sa kanya. At ang malala pa doon may asawa na rin yung ex kong yun. Alam naming pareho na mali yung ginagawa namin pero hindi namin mapigilan Hanggang sa nahuli kami ng ka-live-in partner ko. Kwento pa niya. Hala, tapos? Tanong ko.
Di syempre nagalit yung partner ko at nakipaghiwalay sa akin tapos dinala yung anak namin na 7 years old na. At doon na ako nagising sa katotohanan na kung gaano kalaki yung sinayang ko. Sinubukan ko makipag-ayos sa partner ko pero ayaw na niya akong tanggapin. Doon na nag-sink in sa akin ang lahat. Kung gaano nakakadiri yung ginawa ko. Kung gaano ko kaduming babae. 3 years na yon pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako napapatawad. Tuloy pati sarili ko hindi ko mapatawad dahil sa ginawa ko. Naiiyak na kwento niya. Sige lang, iyak mo lang. Andito lang ako at nakikinig sa inyo. Pagko-comfort ko sa kanya. Ang totoo, sa bahay niya ako pumunta kanina. Nagsusorry ako sa kanya pero ang cold niya pa rin. Alam ko namang nasaktan ko siya ng sobra pero gusto ko pa rin na makipag-ayos sa kanya. Kaya lang ang sabi niya, tigilan ko na raw siya at humanap na raw ako ng iba dahil hindi rin naman daw niya ipagkakait sa akin yung anak namin. Pero ayaw ko nang humanap ng iba. Mahal ko sila ng anak ko. Palagi lang akong tumatawa pero sa loob-loob ko wasak na ako. Alam mo yun, tanggap ko naman yung pagkakamali ko Pero hindi na ba ako pwedeng bigyan ng chance? Gusto ko lang namang maayos yung pamilya namin pero bakit parang ang hirap-hirap? Dahil ba naging marupok ako sa lintik na pagmamahal na yan? Naiiyak pang sabi niya. Ate, huwag kang mag-isip ng ganyan. Mabait ka at isa kang kahanga-hangang babae. Kaya huwag mong pag-isipan yung sarili mo ng ganyan. Ang sabi ko naman sa kanya. Salamat Miguel pasensya ka na at nakita mo kong ganito. Pero buti na lang at nandiyan ka kasi may nakakausap na ako ngayon. Ang wika pa niya. Walang naman ate. Basta kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako palagi para sa iyo ha. Sagot ko naman. Hindi ko inakala na malalim at masakit pala ang pinagdadaanan ni Ate Laika. Pero ang mas hindi ko inakala ay yung sumunod na nangyari sa amin, Papa Dudut. Dahil na rin sa impluwensya ng alak at bugso ng damdamin ay pareho kaming nadala ng mga pangyayari at naganap ang isang bagay na hindi dapat maganap. Ang magsiping kami ni Ate Laika. Noong mahimasmasang kami ay todo sorry ako sa kanya dahil ayokong isipin niya na sinamantala ko ang sitwasyon niya. Naging casual naman si Ate Laika at nagulat ako noong nagpasalamat pa siya. Iba raw kasi yung naparamdam ko sa kanya. Hindi ko tuloy alam kung mahihiya ba ako o magiging proud sa ginawa namin. Pero ang sigurado ko ay kung ano man ang nangyari sa amin ni Ate Laika ay wala nang ibang makakaalam, lalo na si Tin. Alam ko kasing masasaktan siya kapag nalaman niya yon at ayokong umiyak siya ng dahil lang sa akin. Ang kaso papadudod simula nang may mangyari sa amin ni Ate Laika. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na magnasa sa kanya. Lalo pa at ramdam kong ganoon din siya sa akin. Kaya kapag may pagkakataon, may ilang beses pa na may nangyayari sa amin ni Ate Laika. Pero hindi na lang tawag ng laman ang dahilan ng lahat. Nag-open up kasi siya sa akin at mas lalo ko siyang nakilala. Kaya nararamdaman ko na nagkakagusto na rin ako sa kanya. Oo, alam kong mali ako sa ginagawa ko, lalo pa at MU kami ni Tin. Mas gumulo pa nung pinaramdam sa akin ni Luisa na gusto na niya akong sagutin at naghihintay na lang na tanungin ko siya. Hindi ko na tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Umaasa sa akin si Luisa. Kailangan ako ni Ate Laika pero kailangan ko si Tin. Sana po ay matulungan niyo ako at ng ating mga ka-online na nakikinig at nanonood ngayon. Muli maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Lubos na gumagalang, Miguel. Kapag pumasok ka sa isang magulo at maling relasyon, asahan mo ng palaging merong masasaktan na tao. Kaya bago ka maglaro ng apoy ay isiping mabuti kung handa ka bang mapaso o makapaso ng ibang tao.
Maraming salamat kay Miguel sa pagbabahagi mo ng iyong sulat at ang maipapayo ko sa iyo. Kahit sino man sa kanila ang piliin mo o anuman ang desisyon ang gawin mo, meron at meron ka pa ring masasaktan. Bago ka malagay sa ganyang sitwasyon, alam mo nang posibleng masaktan alinman kina Tin at Luisa. Tapos ay idinagdag mo pa si Ate Laika. Kaya sana, subukan mo nang ayusin ang lahat sa inyong apat kasi habang pinapatagal mo ang lahat sa sitwasyon ninyo, mas lalo mo lang ginugulo ang mga buhay ninyo. Ayokong magbigay ng pangalan kung sino ang dapat mong piliin sa kanilang tatlo. Dahil ikaw mismo sa sarili mo alam mo kung sino ang totoong mahal mo at dapat mong piliin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.